Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Sorry, wala akong shoutout kasi may lakad kasi ako ngayon eh. 'Di ba? Bawi ako bukas, mga men. So, shoutout sa inyo lahat, lalo na kay Ma'am Imelda. Ma'am Imelda Marcos. No, joke lang. Ma'am Imelda Basquines. I think siya yung nag sa akin, pasa na itong video na to. Wait lang ha. Verify ko lang. Si Ma'am Imel. Oh, tama. Ma'am Imelda Sario Basquines. So, ito yung pinasa niya sa akin. Creepy itong pinasa mo sa akin, ma'am ah. Abangan daw sa Jessica Soho. So, ito yun oh. Yung isang kuweba na may mga nakita na mga nilalang na ganire. 'Di ba? Tapos, sabi, abangan daw sa Jessica Soho. Nung tinutukan na nila ng ilaw ng cellphone ng kuweba, nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi ko rin alam kung ano to. Nakita lang namin kanina. At hindi raw sila namamalikmata dahil ang kanilang nakita So, may mga ganon. Ako, ma'am, sasabihin ko, ito ay fake. CGI ito. Maganda lang yung pagkakagawa. kunan nila ng Alam mo video. kung While bakit ko nung nasabing fake? tinutukan Kasi yung yung kinukunan ng video, hindi naman ito eh. For me, CGI ito. Now, yung sound ng Jessica Soho, na nila ng ilaw ng cellphone ng kuweba, 'di ba? Dito nakuha 'yan. Dito nakuha sa dito sa story na ito. Yung mga mata na videohan sa isang madilim na kuweba sa Oriental Mindoro. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ito, hindi to totoo. 'Di ba? Nakuha ito somewhere eh. Itong feeling ko nga CGI Nanlaki. ito eh. Maganda lang pagkakagawa, pero hindi siya totoo. ang Mahuhuli mo kanilang yan mga mata. habang Hindi ko binibidyohan rin ng alam kung ano to. cellphone. Nakita Iba yung nakikita dito sa cellphone, no? Kumpara dun sa nangyayari dito. So, malamang, kayo, bahala kayo, no? Pero, yung sa video, sige, debatihin nyo ako kung totoo ba talaga nakunan yan, pero hindi yan totoo. Yung sound na pinatong dyan, galing sa KMJS. Diba? So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Itong mga mata na videohan sa madilim na kuweba. Yung sound na maririnig mo dito, ma'am, yun na pinatong dun sa video na yun. So, panoorin natin to. Sa madilim na kuweba sa Oriental Iba yan yun. Mindoro, may nagbabantay di umano na isang elemento at naka-eye to eye pa raw ito sa pamagitan ng cellphone Ay to ay, inday badiday. Oh, sino nakaabot nun? Tatandaan nyo na ha. Naikwento sa akin ng nanay ko yun dati. video. Nung minsang namasyal ang barkada ni Nale sa masukal na bahagi ng Bungabong Oriental Mindoro, bigla raw nagsitayuan ang kanilang balahibo nung may nadaanan silang puno ng balete. medyo kinilabutan din kami. Pakiramdam kasi nila meron sa kanilang nakamasid. Nasa ibabaw ng malaking bato. Sobrang laki po baga nung puno. At sa paanan ng puno, may maliit na kuweba. Na-curious na rin kami. Sinilip Talaga maidikit lang yung maidikit lang yung balete. namin kung ano ba talaga yung meron doon. Wala man po kami makita kasi madilim lang talaga. Pero nung tinutukan na nila ng ilaw ng cellphone ng kuweba, Diba? Yan yung sinasabi dun sa video na pinasa mo sa akin, Ma'am Imelda. Dito nila kinuha yun. nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi ko rin alam kung ano to. Nakita lang namin kanina. At hindi raw sila namamalikmata dahil ang kanilang nakita, nakunan nila ng video. Walang kukurap. So may ito, alam natin na yung kuweba na yun ay maliit lamang. 'Di ba? Kung makikita niyo yung size ng kuweba na tinutukoy,
Yan o, nakikita na yung kuweba. Feeling ko Kasi aso, madilim lang talaga. pwedeng aso, pusa masyado na maliit ang pusa. Pero nung tinutukan na nila ng ilaw ng cellphone ng kuweba, You know, ang liit ng kuweba min eh. nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi ko rin alam kung ano to. Nakita lang namin kanina. At hindi raw sila namamalikmata dahil ang kanilang nakita, nakunan nila ng video. Walang kukurap. So yun ano, may nakita doon. So tingnan nga natin, i-zoom natin mga min. Tapos taasan natin ng gamma kung may makikita tayo. So ito yun ano. Ay, mali yung... Di ba pineke lang nila to? Kung... Tingnan natin. Kanina kasi habang sinisi Kung hayop naman yun, dapat kumukurap, di ba? Ang kukurap. kanina kasi habang sinisilip namin, may nakita kaming nagakislap ang mata. Nagakislap daw. Hindi nakikita eh, kahit i-enhance eh, no? Habang Parang ang ilaw min eh. Parang fake to eh. Parang lang naman kasi alam nyo kung ito ay organic, kahit pa paano makikita mo pumipikit-pikit yan eh. Makikita mo dapat pumipikit-pikit to eh. Oo, parang ilaw lang talaga siya na nilagay doon. Pero hindi naman ma-determine kung ano eh. Steady lang eh. Aalis ba to? Tingnan nga natin mga men kung aalis. natila sa kanila'y nakatitig, Nakatingin lang dito sa atin. sinubukan nila itong batuhin. Bigla itong kumurap. Yung kurap niya ano eh. Actually hindi nga binato eh. 'Di ba? Hindi nga binato eh, doon sa gilid lang tamuha. Yung ano parang dito niya lang sa gilid binato. Kung babatuhin mo yan, dapat sa loob sentro. Hindi naman mahirap batuhin yan eh. Hindi niya binato. Tapos yung binato, sinwitch yung ilaw tapos binuksan uli. Mukhang ilaw to. For me. Bigla itong kumurap. Yan, nawala. Yun, kumurap na. Isog na. Natakot ako. Hayaan na natin yan dyan. Ano o sino ang naka-eye-to-eye ng grupo? Kasi ano eh. Di ba may ilaw ang cellphone, may flashlight 'yan. Di ba? Bakit hindi nila tutukan ng ilaw? Kung meron kang makikita, may mata doon sa loob. Yun daw po ang nakatira doon. Babantay kasi daw, marami daw kayamanan doon. Di ba? From there, nagkaroon na, tinubuan na ng kwento ng kung ano-ano. Kung ano-ano mga sinasabi, nagbabantay na. Yan ang hirap minsan kasi sa mga Pilipino. Mas pipiliin nilang pumili ng illogical na ano eh. na reason eh. Kasi mas madali yon, shortcut kasi yon. Kumbaga solve na lahat ito pagka na bigyan nila ng explanation na gano'n na agad. Yung hindi na mag-iisip, 'di ba? Kasi ako, for me, nakikita ko set up lang to eh. Hindi ito totoo. Kasi hindi naman, masyadong luminous yan sa mata eh. Para marating ang kuweba, kinailangan munang dumaan ang aming team sa Alam mo yung bakubakong ano? kalsada, tumawid ng 2 ilog, at
at sumakay ng habal-habal. Para siyang Jawa. Alam niyo yung Jawa sa Star Wars? Papakita ko sa inyo ha. Jawa. Star Wars Jawas. Para siyang ganun eh. Tama mo, Star Wars Jawa. Ayan oh. Para siyang ganito. Di ba yung umiilaw ang mata? Hindi siya, hindi siya tawag dito. Paranormal or... Dito po kami noon na video, nidyuhan ko siya ng pag ganito kasi ayaw rin po lumapit ng mga kasamaan ko kasi baka kung ano nga yung nasa loob. Dito, Common sense na lang eh. Pwede mong buksan yung ilaw ng video mo eh. Pero hindi mo ginawa. po medyo malaki siya tingnan pero pag dating po dito sa area dito talagang masikip na. So kasya naman ng tao pero hindi na lang din kami talaga naglakas loob na pasukin. Ano kaya? Nandito yan pa kaya yun? Actually, mga vlogger yata to eh. Kung mga vlogger to, alam na. 'Di ba? Kung mga vlogger ito. So ito na yung moment of truth mga master. Isang linggo matapos makuha na ng video. Oops. Siguro nag-viral kaya ginawa nila. Daw. Muling binalikan ni Lea ang kuweba. Ayun na mga master oh. Wala na nga. Nagkaroon na ng flashlight Wala na po kami nakita. Nung suriin nilang maigi ang nakuha ng video, meron silang napansin. Ay ito talaga oh, tinan mo yan oh. Yan mga master oh, nagkakulay blue na yan. Oh, nagkakurap pa nga oh. Nakatingin lang dito sa atin. Hindi naman kumukurap eh. Nung sinasabi mo na kumukurap sa... Meron siyang mahabang tainga, tapos medyo may sungay na maliit. May image po talaga siya na parang silhouette. Uy, alam niyo yung detail? Yan ba yung maskara na pinasuot nyo? Kaya lang, hindi nag-manifest dun sa hindi nag-manifest dun sa video, no? Medyo nahuhuli ito eh. Feeling ko naka-costume yon. Hindi lang nag-manifest dun sa video nila. Na natakot ako. Parang kambing lang talaga na nakaupo lang. Isog na. Pero may iba, hindi kumbinsido na kambing lang ito. Kung kambing yun, bakit aabot ng ganon yung mata doon? Siya kung makikita niyo po yung butas, hindi kakasya. Tsaka hindi so siksik ng sa madilim ang kambing. Baka pinakitaan lang kayo ng bantay doon. Lalo pat ang kuweba, matagal na raw talagang pinangingilag. Dumadaan daw po doon ng lalo na paggabi, nilabot. Natatakot na sila. Di umano, meron ditong nakatira. Tagabantay? Si Citadel, 6 na taong tumira sa tabi ng kuweba. Dito ako nagpatayo ng tindahan, yung pinto na papasukan namin. Bali, haharangan mo lang siya dito. Yung butas na sinasabi nga po, nandun lang po sa likod nito. Yung tatay ko, nung time Nadugsungan ng kwento, no? na nagpapandayan kami, may bumaba pong magandang babae. Maputi, mahaba ang buhok niya. Tinanong po ng tatay ko, Sige, saan ba? Diyan lang sa taas. kilala po namin lahat ng katutubo. Sabi ko, siguro yung taas doon sa Balite. Yung kanto nga yun eh. Hindi mapakita sa atin. May kapangyarihan kasi sila eh. Pati ang Ay, mga Diyos ko. residenteng napapadaan sa lugar, meron din daw mga kakatuwang karanasan. Okay. Pakiramdam ko na. Let's say Encanto, no? Pero ganun ba magpakita ang Encanto? Yung sa mga nakakaalam dyan, ganun ba? Kasi yun ang tinutumbok nila eh. Siya sa akin. Tuwing hapon, meron akong doon na yabag-yabag. Lagi daw silang hinahampas ng hangin pag dumadaan. Parang naglalakihan daw ang ulo nila. Meron daw pong lumalabas dyan na nakaputi lang. Tapos yung pagkahulma ng katawan, pinasabi po nila labang mga lumalabas sa lupa. Pero wala raw nangangahas na May paso. pero ganon, ano yun? Duwende? Yung galing dyan sa loob. Ng kaloob-looban ng kuweba. Nung nagkaroon ng baha, yung sa ilog, tumaas, natabunan yung kuweba, kaya gano'n na lang siya kaliit. Bubong na lang siya ngayon. Kasi noon, 12 feet kasi ang tao. Vlogger kasi ito si Kuya eh. Yung Ngayon po. Vlogger ba siya? Tingnan natin kung sino siya.
Vlogger eh. O hindi na. Ngunit may nakilala ang aming team na napasok daw ang kuweba bago pa man natabunan ang bukana nito. Yung pagpasok ko sa loob, una ko nakita. Susunod, para matuldukan na rin ang mga haka-haka kasama ang mga kawani ng DENR o ang Department of Environment and Natural Resources. Parang may mata ka! Tama! Sinubukang pasukin ng aming team ang kuweba. Ako na, mabulok eh. May ko na? Kung sinasabing ang tagapagbantay ang na-videohan, ano naman ang kanyang binabantayan? Usap-usapan yung ginto. Talasan ng mga mata dahil tayo mismo Napipikon ba kayo pagka nagpapaka-skeptic ako? Hindi kasi ganito, no? Yung iba magde-demand sa akin ng ng explanation, kailangan may explanation. Kasi mga men, yung paranormal kasi na yan by default lahat yan fake. 'Di ba? Bibigyan lang dapat tayo lang yung naghihintay ng sapat na proof. 'Di ba? Bibigyan tayo ng proof at yung proof yung i-debunk natin na binibigay nito. Kaya lang minsan nagiging baliktad na, minsan nagagalit pag sinasabing hindi totoo. Eh kung totoosin by default, hindi naman totoo lahat 'yan by default. Patutunayan lang na totoo 'yan. Kaya sinasabi ko, 'di ba? Tandaan nyo, mas kahiya-hiya yung kasi nagagalit sa akin. Lahat naman sa'yo hindi totoo eh. Lahat naman sa'yo hindi totoo eh. Yun ang sinasabi sa akin. Mas maganda na yon kaysa naman sa lahat sa akin ay totoo. Kasi inuulit ko, kapag sinabi kong hindi totoo, tapos napatunayan nyo sa akin na totoo pala, okay lang. Nagkamali ako. Pero kung lahat yan ay totoo sa akin, tapos napatunayan nyo hindi pala totoo, mas nakakahiya yun. Ibig sabihin, uto-uto ako. Di ba? ang magiging eyewitness sa kasagutan. Kung ano ba itong parang mga mata sa kuweba. Sa likod, mukha kasing ulo. Pag titignan mo nga maigi, medyo kamukha siya ni E.T. Susunod na, Bata. Bata. nanlaki Bata. ang mga mata ng barkada ni Nale nung sa madilim na Forward na natin. sa kanila. Nabato na Nagtakbuhan po kami kasi hindi namin alam kung ano yun eh. Unang-una nga lang yung pagbato nyo, peking-peke na eh. Ilang beses mo nang binabato, hindi mo maidiretsong bato mismo dun sa ano. Hindi ako naniniwala na hindi mo kayang batuhin yan ng diretsyo. Kagaguhan yun. Kagaguhan. 'Di ba? Kahit na duling kayang batuhin ng diretsyo yan, men eh. Ang lagi nyo binabato dito lang sa gilid. Sinasadya nyong hindi tamaan. Ano kaya? Nandito yan pa kaya yun? So dito mga master namin nakita yun. nung muling binalikan ng grupo ang kuweba. Wala man po kami makita kasi siya madilim lang talaga. Baka pinakitaan lang kayo ng bantay doon. Kasi dayo sila eh. May matandang paniniwala Forward na nga natin yung Tapos yung ginto. Ano po ng sa DNR. sa kwento-kwento. Si Ariel na nung 13 anyos lang nakapasok daw sa loob ng kuweba. 13 anyos pa pala to eh. Ay nahabol po ako ng aking magulang. Nakita ko yung butas na doon. Kaya ako pumasok. Doon lang po ang tago. Isip ko, hindi ako makukuha nila doon eh. Takot sila. Yung pagpasok ko sa loob, una ko nakita ahas. Tapos may nakita ko banga, kulay dilaw siya. Pero hindi ko pinapakalman yun. Sabi ng matatanda kasi, mayroong may-ari. Sabi na nga po nila, Bullshit. mga ganyang taon ng mga sa kuiba, pwede magpalitan nyo yan eh. Kabullshit na naman. Samantala, para Yeah. Ito, sa akin kasi, okay, sige. Baka mamaya may ma-offend sa akin eh. Hindi ka ba naniniwala sa engkanto? Ang sagot ko, hindi ko alam. Pero men, yung mga pinipresent kasi netong mga to, puro kwento eh. Di ba? Kahit ako kaya ko magkwento, alam nyo ba, nung bata ako, meron akong kaibigang 2 duwende. Di ba? Isang itim, tsaka isang kulay pink na duwende. Kinuwento ko lang, sapat na ba yun para maniwala kayo sa akin, men? Madaling gumawa ng kwento eh. Meron pa nga akong kaibigan na dinosaur nung araw eh.
'Di ba? Yun sana naiintindihan nyo, yung bang nagkikwento na yan, alam nyo na ba ang credibility niyan bago nyo, 'di ba? Isa yan sa problem natin bilang mga Pinoy. Yung madali tayong maulol sa ganyang bagay. 'Di ba? Kahit si Sir Ed naman, naiintindihan naman itong ginagawa ko. Hindi naman sa akin galit si Sir Ed. Siyempre si Sir Ed, 'di ba? Nasa mundo ng ganyan si Sir Ed eh. Kaya nga nag-uusap kami ng parang normal, nagtatanong din, hindi naman siya na-offend pag nagtatanong ako sa kanya ng kung ang dating man ay pamimiloso po yung tanong ko, hindi naman siya na-offend. Kasi matalino yung tao. Pero kadalasan kasi yung mga kababayan natin, pagka hindi mo lang nasakyan yung hilig, alam mo yun, nagagalit agad at yun yung nakakabwisit. Laman kung ano ba ang nakita ni Nale. Tambak na ito, tambak na. May ko na? Bata. Bata. Anong bata? Bata ang pwedeng pumasok. Bata pala yung pwedeng pumasok. Kasama ang mga kawani ng DNR, sinubukan ng aming team na pasukin ito. Kaya naman, gapangin nyo yan. Nalagyan nga nila ng 2 bumbilya eh. Yung kumakasama po kanina. Oops. Dahil sa liit ng bukana ng kuweba, hindi ito mapasok. Maliit lang po yung entrance, hindi po siya kayang pasukin talaga. Wala ka rin naman pong gagawin sa loob. Based doon sa nakita kong video, Blue Eyes, maaari po yung mga civet cats. Kasi maraming plantations po dito ng mga coffee. Nabutan siguro sila ng malakas na ulan, so nag-take refuge sila dito. Bagay, may basis, may credibility naman magsalita si Kuya, no? Dahil taga DNR siya. Pero hindi ako convinced na hayop yun. Hindi naman kumukurap eh. Kumurap lang nung sinabi na, uy, kumurap oh. Diba? May cue eh. Ako for me, hindi ako naniniwalang ano yun, nilalang yun. Bumbilya yun. Umiilaw eh. Alam ko naman yung ano, yung pag ang mata ay na flashlightan, 'di ba, yung mga pusa. Pag na flashlightan mo yung mata, pero ito hindi eh. Ilaw siya eh, bumbilya eh. Medyo nanghinayang din po kasi syempre mas nakaka-excite sana kung mapapasok. Kaso kung hindi talaga kaya eh Napasok nyo nga, nalagyan nyo nga ng bumbilya eh. wala din naman kami magagawa. Ang video na nakuhanan ni Nale, ipinasuri ng aming team sa eksperto. Distance kasi ng 2 bato. Nung una kasi, sinabi niya, kayang pasukin kung kakayanin. Tinan mo ha, nung ano, wait lang ha. 9 minutes to, ano, balikan natin yung unang sinabi ni Kuya, yung account ni Kuya. Yun daw po ang nakatira doon. Babantay kasi daw, marami daw kayamanan doon. Basta na-mention niya yung kanina, kaya daw pasukin kung kakayanin. 'Di ba? Team sa eksperto. Distance kasi ng 2 bato na kumikislap, para kasi mata sa likod, mukha kasing ulo. Actually, pag titignan mo nga maigi, medyo kamukha siya ni E.T. Combination siya ng fluorescence phenomenon at refraction. So, nag-glow in the dark yung bato, pero at the same time, nagkakaroon ng shiny effect dahil sa refraction. Kaya, Ayun na, ito. Itong part na to medyo, ano to eh, convinced ako na ito ay bumbilya. yung bato, pero at the same time, nagkakaroon ng Napansin nyo, nung namatay siya, nakikita nyo yung shine ng bumbilya eh. 'Di ba? Nakikita nyo pa rin yung shine ng bumbilya min shiny eh. effect dahil sa refraction. Tapos Kaya- nung bumakas uli, bumbilya ito. Bumbilya to. Nakikita nyo eh, hindi naman siya talaga pumikit eh. Di ba sinabi ko murap Part daw? yung bato, pero at the same time, nagkakaroon ng Tama ha, namatay siya. Maaninagan mo yung bubog ng bumbilya min eh. 'Di ba? Ito, nakikita niya, objective ito, ano? Nakikita niya naman bubog ng bumbilya. shiny effect dahil So sa pagka refraction. binuksan Kaya- uli, 'di ba? Bumbilya ito. Kumikislap-kislap. Doon sa kuweba, yung bato, meron siyang parang components na nag-glow in the dark. Minimal Hindi ako pabor doon dahil kung bato yan doon sa loob, dapat nung binalikan nila, nandun pa rin yan. Eh wala na eh.
light na tumatama dun sa material na yun, sa bato, nag-bounce. Pag gano'n na nangyari, kumikislap-kislap talaga siya. Hindi siya totoo na creature siya or animal siya. It's a natural phenomenon. Ang pinapaginalaan po talaga namin, yan yung mismong kambing nyo. Yan po sa may likod. Sa palibot nung kuweba, marami po talaga mga kambing na naggagala-gala. Totoo mo, nung naiimbestigahan na biglang sila na rin ang magde-debunk dun sa video nila. Pinapunta nyo pa ang KMJS dyan, i-debunk nyo lang pala ng kambing. Pero hindi ako convinced sa Nakaulan kambing. lang noon, nung time na pumunta kami dito. So possible talaga, pumasok yan doon yung kambing. Bakit pinaviral nyo pa? Dahil mabubuking kayo na make a video. Di ba? Hinindigan talaga kami na yan talaga yung nakita namin. Sinom namin yung video namin, siyang yan. Yan, ganyan. Super maliit na sungay, tapos yung tenga niya kitang-kita yung nakagano nakalawit. Hindi Hindi, men. Feeling ko cut out nyo yan, kinut out nyo yan. Palalabasin yung ano yan. Ang layo nito, men, oh. O, let's say ito, no, naaaninagan nga naman. Aalisin ko lang yung, ano ha. Aalisin ko yung, o let's say yan, ano, naaaninagan. So, may sungay, may mata, may ganon. Masyadong malayo naman yung distansya nito, men. Banlag ba yung kambing nyo? Na halos tenga na yung pinaglalagyan nung mata nito, men, ah. Di ba? Halos nasa tenga na nakakabit, eh. Hindi, inano nyo yan, ginawa nyo yan. Nakita na parang bluish na possible yon is mata ng animal. May tinatawag tayo na tapetum lucidum. Tapos ito, iba naman ang opinion ng veterinarian Or siya yung parang layer sa mata ng mga animals or parang night vision. So tumutulong siya mag-hunt para maprotektahan nila yung sarili nila during night naman. Location pa lang, possible domesticated siya, pwedeng dogs or cats. Hindi siya ganong nag-react. So possible, yung animal mismo, nakakakita na siya talaga ng human do sa area na yon. Pero yung sa goats, kasi titignan natin sa video, maliit masyado yung entrance. Hindi niya gusto yung sobrang dilim. Debunk yung goats. Ayaw ng World War madilim. II, maatras na mga Hapon mula sa sentro at wala silang mapagtaguan, ginagamit nila yung mga area na hindi basta-basta napupuntahan, katulad ng kuweba. Yan ay kanilang ni-utilize na dyan daw nila tinatago ang kanilang armas, yama, mga ginto. At hindi lang yan kwento sa isang probinsya tulad ng Mindoro. Maraming kwento yan, lalo-lalo na sa Northern Luzon. So, alam ko may kwento dati yan sa amin. May mangyan na nakakuha ng yung banga na may mga treasure. Sabi daw, diamonds daw eh. Or pinalitan ng bangko ng isang... Hindi kasi alam ng mga mangyan nung araw yung value ng gold. 'Di ba? Pinalitan ng bangko. I think Metrobank ba yung nagpalit? Or PNB? PNB yata. Ang pinalit nila isang kahon na sardinas. Doon sa isang banga na punong-puno ng treasure sa Mindoro. I don't know if it's urban legend, no? Pero napapakinggan ko na yung kwento na yun dati. Usapan ginto. Ito ay isang global phenomena kung saan meron tayong fascination sa paghahanap ng mga nawawala. Naniniwala tayo sa mga urban legends, patungkol na rin sa mga treasures. Natakot ako? Kanya-kanya po tayo ng paniniwala eh. So ginagalang po namin yung paniniwala nyo and Doon tayo sa objective. Paniniwala na. Yan na naman ang sandata ng mga peke eh. Biglang pupunta na naman sa paniniwala eh. 'Di ba? Yan ang laging palusot ng pagkahalimbawa madedebunk mo na. Yan na lang lagi sinasabi yung igalang ang paniniwala. At yung nakaka-bullshit yan, men. Yung ganyan dahilan na lang paulit-ulit. Sana, kung ano man yung opinion din namin dun sa na-experience namin ay igalang nyo na lang din po yung paniniwala namin. Sa dilim, merong mga nagmamasid. Nasa atin na lang kung may sapat tayong lakas ng loob upang atin itong harapin. Anyway, so yun lang naman po, no? Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi. Bye-bye.